Okay, magandang araw mga tol. So nagsalita na nga po si Casimero tungkol kay Stephen Lunas kung bakit hindi kasama sa Japan. So ayon sa video nilabas ni Cuadro Alas mga tol, hindi daw malaking problema yan. Hindi lang daw pinapunta si Stephen Lunas sa Japan kasi may mga kaibigan na si Casimero doon. Pwede maging catman, pwedeng sumuporta sa kanya. Ang isang dahilan ni Casimero mga tol para iwas na daw sa dagdag gastos. Kasi kung galing Amerika si Stephen Lunas, pupunta pa ng Japan, syempre magpamasahe pa daw. So para kay Cuadro Alas mga tol, hindi naman daw malaking problema yan. So nagkaroon lang siguro ng problema dahil hindi agad nasabihan si Stephen Lunas na hindi na siya kasama sa Japan. Tingin ko mga tol, hindi naman malaking issue yan, no? Konting problema lang yan sa kampo ni Casimero. So tingin ko hindi yan makakapekto sa laban ni Casimero kay Oguni. So wag na lang palakihin yung issue tungkol dyan mga tol. Basta sinabi ni Casimero, hindi naman daw problema yan. So, marami na tayong kaibigan kaya hindi na natin kailangan papuntahin pa si Stephen kasi alam nyo naman mag-plate pa sa US papuntang Japan. So para mabawas na gasto ng natin diyan. Okay mga tol, pag-uusapan natin yung laban ni Canelo versus Jermell Charlo. Ayon nga po kay Jermell Charlo, lalabanan daw niya si Terence Bud Crawford sa 160 pounds. Kasi kung manalo daw si Jermell Charlo kay Canelo sa September 30, siguradong si Jermell na daw ang hari. Nag-request din itong si Jermell Charlo mga tol. Kailangan daw labanan ni Terence Bud Crawford itong si Jaron Ennis. Dahil ito daw ang matinik na kalaban niya sa welterweight division. Pero sigurado ba si Jermell mga tol na mananalo siya kontra Canelo? Kasi kung titignan po natin, maraming advantage si Canelo. Unang-una mga tol, experience. Sanay na si Canelo dyan sa 160 pounds at 168 pounds. So mas marami nang nakalaban si Canelo na bigatin dyan. Nakalaban niya ang isang matalino na si Billy Joe Saunders. Tinalo niya si Caleb Plant. Tinalo rin niya si Callum Smith na napakalaki. So in terms of experience, malayo talaga ang kalamangan ni Canelo dyan. Advantage din ni Canelo ang defense. Kung makikita po natin, yung defense ni Canelo mahirap i-penetrate. Kahit nga si Dimitri Bivol mga tol hindi kayang pabagsakin o igrogi man lang si Canelo. So mas better yung defense ni Canelo kumpara dito kay Jermell Charlo. Mas matigas si Canelo saka yung defense niya talaga solid. Hindi siya madaling pabagsakin o masaktan. Ang laki pa ng leg niya mga tol. Pagdating naman sa size, mas maliit si Canelo at mas matangkad si Jermell. Pero yung taba mga tol kumbaga mataba na maliit itong si Canelo. Siksik yung katawan niya, malapad, malaki. Samantala si Jermell, mas matangkad. So mas mahaba ang reach. Although parehas sila may power mga tol, yung style kasi ni Canelo, counter puncher Pero may pamatay dyan sa style ni Canelo. Gayahin ni Jermell yung ginawa ni Dimitri Bivol. Bumabato ng double jab hanggang triple jab. Kaya nababaliwala yung mga counter ni Canelo dahil sa sunod-sunod na jab ni Bivol. Yan yung mga advantage ni Canelo dyan. Defense, yung offense niya, saka yung experience. Kung kayang burahin yan ni Jermell Charlo, siguradong may chance ang manalo. So ayun mga tol, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po.